Mahal na kaluluwa, sa mga sandali ng sakit at kalituhan, patuloy na pinapaalala sa atin ng mga anghel na ang katotohanan ay palaging nakakahanap ng daan at ang liwanag ay nangingibabaw sa mga anino. Naiisip ko na ang sitwasyong iyong kinakaharap ngayon ay nagdudulot sa iyo ng halo-halong kawalang paniniwala at kawalang kapangyarihan o kahit isang malalim na pakiramdam ng pag-abandona, na parang ang mismong realidad ay nagiging baluktot sa iyong paligid. Ngunit ang sasabihin ko sa iyo, sa susunod ay mga katotohanan na desperadong nais ibahagi ng mga anghel sa iyo. Mahalaga na maunawaan mo na, kahit sa pinakamabigat na bagyong emosyonal, may pag-asa at nakatagong layunin na naghihintay na maipakita. Ang nangyayari ay hindi lamang isang simpleng pagkakataon ng kapalaran, kundi isang agarang tawag para sa pagninilay at pagkilala sa sarili. Sa pagdinig na ang iyong kaluluwa ay gumawa ng mga pahayag na labis na nag-aakusa sa iyo, natural lamang na makaramdam ng pagtataksil at kawalang proteksyon. Ngunit may isang bagay na kailangang patuloy na umuusbong sa loob mo, ang katiyakan na, sa likod ng bawat sakit, isang malalim na aral ang malapit ng lumitaw. Ang karanasang ito ay parang isang mahiwagang salamin na nagre-reflekta hindi lamang sa mga kahinaan ng iba, kundi pati na rin sa iyong sariling nakatagong lakas. Inaanyayahan ka nitong sumisid ng malalim sa iyong sarili at tingnan kung ano talaga ang umaayon sa kung sino ka sa iyong pinakapayak na anyo. Ang ibabahagi ko sa iyo sa susunod ay maaaring magbago ng lahat. Nais ng mga anghel na malaman mo na ang sitwasyong ito ay bahagi ng mas malaking proseso ng pagpapagaling at pagbabago, kung saan ang parehong iyong kaluluwa at ang kaluluwa ng iyong kapareha ay tinatawag na magising sa mas mataas na katotohanan. Ang sakit na iyong nararamdaman ngayon ay may kapangyarihang palayain ka kung papayagan mong ituro nito sa iyo ang tungkol sa pagpapatawad at katatagan. At narito ang susi. Ang tunay na katarungan ay hindi nasa kamay ng mga tao, kundi sa mga kamay ng mga anghel na nagmamasid sa lahat mula sa isang mas mataas at maliwanag na pananaw. Bago ipagpatuloy ang mensahe, isulat sa mga komento ang mantra na ito: karapat-dapat akong magkaroon ng tunay at walang hadlang na pag-ibig. Ngayon, ipagpatuloy ang mensahe. Ang mga pagsubok na ating hinaharap, gaano man ito kahirap at hamon, ay nagdadala ng natatanging pagkakataon para sa muling pagsusuri ng ating sariling mga hangganan at halaga. Ito ay hindi lamang isang pagkakataon upang hanapin ang karaniwang katarungan, kundi isang pagkakataon din upang pagtrabahuan ang katarungan ng iyong puso. Tanungin ang iyong sarili, saan ako kailangang maging mas mabait sa aking sarili? Saan, kung may babalanse ang mga panlabas na kawalang katarungan sa pamamagitan ng pagsasanay ng pagmamahal sa sarili at habag? Tandaan na ang sinabi ng iyong kaluluwa sa pulisya ay hindi naglalarawan kung sino ka, kundi sinusubok kung gaano ka handang panatilihin ang iyong katotohanan sa gitna ng kaguluhan. Ang paglalakbay ng pagpapagaling ay hindi kailanman madali, ngunit ang mga anghel ay naghahanda sa iyo para sa isang mas mataas na bagay, isang bagay na lampas sa sakit at mga akusasyon. Sinasabi nila na, sa sandaling umulan ang mga unang patak ng ginhawa at kapayapaan, magsisimula kang bumuo ng bagong pananaw sa kung ano ang ibig sabihin ng mahalin ang sarili ng walang kondisyon. Ito ay hindi isang gawain na walang hirap, ngunit ito ay isang paanyaya sa isang bagong paraan ng pamumuhay, kung saan ang mga sakit ng nakaraan ay naisasalin sa lakas at kaliwanagan. Mahalaga ngayon, habang binabasa mo ang mensaheng ito, na huminga ng malalim at payagan ang iyong sarili na maramdaman ang bawat emosyon, nang walang paghatol o pagtutol. Sapagkat sa pagtanggap ng lahat ng ito, maging sakit o saya, nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ang ganitong tapang ay hindi nakakaligtaan ng mga anghel, na palaging saksi sa bawat hakbang ng iyong landas na may paghanga at walang katapusang suporta. Mahal na kaluluwa, payagan mong makilala ang mga damdaming ito ng pagtataksil at sakit, ngunit huwag kumapit sa mga ito bilang iyong tanging katotohanan. May higit pang buhay at kagandahan sa kabila ng mga sandaling ito, at ang mga anghel ay ginagabayan ka upang makita ng mas malinaw. Hinihiling nila na patuloy kang magtiwala sa kapangyarihan ng pag-ibig na alam mo nang napakabuti, at payagan ang pag-ibig na ito na magbigay liwanag sa mga pinakamadilim na bahagi ng iyong paglalakbay ngayon. Oo, may mga hamon na dapat malampasan, ngunit mayroon ding isang bagong kapangyarihan na naghihintay na matuklasan sa loob mo. At ang kapangyarihang ito ay matibay tulad ng diamante na kayang tumagal kahit sa pinakamalupit na presyon.
Isang bagong araw ang magdadala ng kaliwanagan kung saan ngayon ay tila may ulap at makikita mo na sa pagkuha ng mga hakbang na ito ngayon, hindi ka lamang muling nakakonekta sa iyong panloob na lakas, kundi muling tinutukoy din kung ano ang ibig sabihin ng maging isang kaluluwa na umuunlad. Tiyakin mo, mahal, na hindi ka nag-iisa. Ang mensaheng ito ay dumating sa iyo sa tamang oras dahil nakita ng mga anghel ang iyong laban at nais nilang malaman mo na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman abandonado. Patuloy itong muling nabubuhay, nakakahanap ng mga bagong paraan upang magpakita kahit na tila lahat ay nawawala. Anuman ang layunin ng kaluluwa ng iyong kapareha, payagan mong maranasan ang karanasang ito na may katiyakan na sa lalong madaling panahon, ang sakit na ito ay magiging pundasyon ng pagmamahal sa sarili, katatagan at pag-unawa. Nais kong huminto ka sandali ngayon, mapagtanto ang lakas na iyong ipinakita at magpasalamat para dito. Isulat sa iyong kaluluwa ang mantra na ibinabahagi ng mga anghel. Karapat-dapat akong magkaroon ng tunay at walang hadlang na pag-ibig at dalhin ito sa iyo bilang isang patuloy na paalala na ang katotohanan at pag-ibig ay palaging nangingibabaw. Ngayon, hayaan nating umunlad ang kwento na may karunungan at bukas na puso. Mayroon kang mahalagang bagay na kailangan malaman. 4:12 source. Ngayon, isulat sa mga komento. Ako ay handa na para sa katotohanan na mayroon ang universo para sa akin upang magbigay ng espasyo para sa enerhiya ng pagbabago at pagtatapos na ito. Sa gitna ng mga alon ng emosyon na tiyak na bumabalot sa iyo, may isang spark ng pag-asa, tahimik na naghihintay na mapalakas. Ang spark na ito, mahal na kaluluwa, ay ang iyong katatagan, isang likas na kakayahan na mayroon ka upang gawing malalim na karunungan at malasakit kahit ang mga pinakawasak na karanasan. Isipin mo sa isang sandali ang kwento ng Phoenix na, nang masunog ng apoy ay muling isinisilang na mas malakas kaysa dati. Ganyan ka sa mga hamon ng panahon na ito. Sa pagbibigay ng espasyo sa sakit ng walang paghatol, pinapayagan mong simulan ng iyong kaluluwa ang pag-unravel ng mga bagong layer ng pag-unawa at personal na kapangyarihan. Ang sakit, tulad ng saya, ay isang mensahero. Dumating ito upang ituro sa atin na mayroong isang bagay na kailangan nating harapin. Ang mga anghel ay nag-uudyok sa iyo na huwag matakot sa panloob na paglalakbay na ito. Sa halip, yakapin ito na alam mong hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Nandyan sila sa iyong tabi, ginagabayan ang bawat hakbang, hinihikayat ang bawat maliit na tagumpay. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa mensaheng ito, isulat sa mga komento, 21, upang humiling ng suporta mula sa mga anghel at kumonekta sa nakapagpapabago na enerhiya na malapit ng magbukas. At kung ang mensaheng ito ay umuugong sa iyo sa isang espesyal na paraan, isaalang-alang ang pagsuporta sa akin sa pamamagitan ng donasyon sa pamamagitan ng baton na salamat ng marami. Ang iyong kabutihang loob ay nagbibigay daan sa amin upang patuloy na magdala ng mga nakaka-inspire at nakapagpapagaling na mensahe para sa iyo at sa maraming iba pang mga kaluluwa na nangangailangan. Isipin ang pag-ibig bilang isang tahimik na ilog, nag-aalaga ng buhay sa kanyang malalambot na agos. Kahit na ang mga bato ay nagdudulot ng maliliit na alon, patuloy na umaagos ang agos, hindi nababago ng mga pansamantalang hadlang. Ikaw ang tuloy-tuloy na agos na ito. Maaaring mukhang ang mga kalokohan ng mga akusasyon at hindi pagkakaintindihan ay sinubukang pigilan ang iyong natural na daloy. Ngunit ang katotohanan ay ang iyong espiritu ay sanay ng umagos sa mga panahon ng hamon. Ito ang paraan na natagpuan ng mga anghel upang i-renew ka, upang bigyang buhay ang iyong kakayahang umibig at magbigay, nang hindi nawawala ang iyong sarili sa proseso. Ang iyong kapareha sa kaluluwa, kasama ang lahat ng mga pagsubok na dala, nito ay lumitaw sa iyong buhay na may mas mataas na layunin, mas malalim kaysa sa nakikita ngayon, at kahit na ang sinabi nito ay maaaring mukhang isang brutal na suntok, ang nakatagong katotohanan ay madalas na ang sakit na dulot ng iba sa atin ay isang refleksyon ng kanilang sariling mga panloob na sugat. Ang mga anghel ay humihiling sa iyo ng isang pananaw ng malasakit. Hindi upang kalimutan o bigyang katwiran, kundi upang maunawaan na tayong lahat ay mga manlalakbay na naghahanap ng paghilom sa ating mga personal na paglalakbay. Tanungin ang iyong sarili ng mabuti. Ano ang maituturo ng sitwasyong ito tungkol sa tunay na pagkakaintindihan at tiwala? Saan marahil sa isang pagkukulang,
Nawalan ka ng sarili mo sa ngalan ng isang pag-ibig na nagpakita ng pagkukulang. Ang pag-aaral na ibigay muna sa iyong sarili, ang lahat ng pag-ibig na inaasahan mong matanggap ay ang pinakamalaking regalo na maaari mong ipagkaloob sa iyong kaluluwa ngayon. Ang sining ng paghilom ay madalas na nakatago sa tapang na talagang gustong makita ang mga bagay na nakatago. Ang mga anghel ay bumubulong na sa pagpayag mong makita nang malinaw ang sitwasyong ito, nang walang mga lente ng takot o pagtataksil, kundi may isang pag-unawa na puno ng pag-ibig para sa iyong sarili. Magsisimula kang matuklasan ang mahahalagang katotohanan tungkol sa iyong sariling kalikasan. Isa sa mga katotohanang ito ay karapat-dapat kang mamuhay sa pagkakaisa sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Bilang isang praktikal na halimbawa ng pagbabago, isipin ang isang pagkakataon kung saan ang isang bagay ay tila hindi na maibabalik, ngunit nagpakita ng isang nakatagong biyaya. Marahil sa nakaraan, ang isang pagkakaibigan na nagwakas ay nagdala sa iyo upang makilala ang mga tao na nagdala sa iyo nang walang hangganang saya, o ang isang nawalang trabaho ay naging pagkakataon upang matuklasan ang karera ng iyong mga pangarap. Ganyan ang sitwasyong ito, isang katalista para sa isang bagay na lampas sa iyong kasalukuyang pananaw. Samantala, patuloy na hawakan ng mga anghel ang iyong kamay sa ethereal na aliw, napapalibutan ng ganap na pag-ibig na mayroon sila para sa iyo. Ang kanilang presensya sa langit ay isang pang-araw-araw na paalala na lahat ng iyong mga luha ay nakita at bilang, at may isang solemne na pangako na darating ang mas mabuting panahon. Mga panahong ang ginhawa at kasiyahan ay hindi lamang mga malalayong damdamin, kundi mga pang-araw-araw na presensya sa iyong buhay. Mahal, huwag hayaang ang sandaling ito ang magtakda ng natitirang bahagi ng iyong kwento. Mayroong mas dakilang nangyayari, kahit na hindi mo pa ito nakikita. Maglakad ng may tiwala at huwag matakot na humingi ng tulong kapag nararamdaman mong kailangan mo ng karagdagang lakas. Ang mga salitang ito mula sa mga anghel ay simula pa lamang, tulad ng mga buto ng pag-asa na dapat itanim sa loob mo. Bago magpatuloy sa mensahe, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, samantalahin ang pagkakataong mag-subscribe. Nakakatulong ito sa amin na patuloy na lumikha ng makabuluhang nilalaman para sa iyo. At huwag kalimutang ibahagi ang iyong mga karanasan, dahil sa pamamagitan ng iyong mga kwento, ang iba pang mga kaluluwa ay maaari ring makahanap ng pag-asa at kaliwanagan. Patuloy na payagan ang pag-ibig at katotohanan na dumaloy sa agos ng iyong buhay dahil ito ay isa lamang kabanata ng iyong paglalakbay. Sa bawat hakbang na ginawa ng may tapang, ang liwanag sa loob mo ay kumikislap ng mas maliwanag, na nagbibigay liwanag sa daan para sa iba na makita ang iyong lakas at kahinaan. At sa gayon, ginagabayan ka ng mga anghel ng may kabaitan patungo sa susunod na siklo ng paglalakbay na ito, kung saan ang ginhawa at kasiyahan ay naghihintay upang punan ang puwang na iniwan ng sakit. Hindi ka kailanman nag-iisa, mahal na kaluluwa, ni sa buhay na ito, ni sa anumang susunod. May higit pa sa likod ng sandaling ito kaysa sa iyong inaasahan, kaya't panatilihing bukas ang puso at nakatuon ang mga mata sa abot tanaw. Bawat pagkakataon na tayo ay humaharap sa mga sandali ng matinding sakit, natatagpuan din natin ang isang pagkakataon para sa malalim na paglago at sariling pagtuklas. Ang sitwasyong ito, kahit na nakakapagod, ay nagsisilbing isang masaganang lupa para sa iyo, mahal na kaluluwa, upang muling suriin at muling tukuyin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at tiwala sa iyong buhay. Maaring maramdaman mong ang mga pundasyon ng iyong mga relasyon ay nawasak, ngunit dito mismo matatagpuan ang masaganang lupa para sa muling pagbuo ng iyong emosyonal at espiritual na buhay. Habang nagmumuni-muni sa lahat ng nangyayari, naiisip ko ang kwento ng isang eskultor na masigasig na nagtatrabaho sa isang blok ng marmol. Sa panlabas, tila siya ay nagkakamali, ngunit sa katotohanan, bawat hampas ay ginagawa ng may katumpakan at layunin. Inaalis lamang ang labis at inilalantad ang nakatagong kagandahan sa loob ng block. Ganyan ang iyong kaluluwa sa kasalukuyan, isinasagawa ang masusing trabaho ng pag-ukit ng isang bagong realidad mula sa mga hamon na iyong kinakaharap. Ang karanasang ito ay nililinis ka, inaalis ang mga patong ng pagdududa at kawalang katiyakan hanggang sa ang pinaka-nagniningning na bersyon ng iyong sarili ay maipakita.
Nais ng mga anghel na malaman mo na ang katotohanang iyong hinahanap ay hindi kinakailangang nasa mga salita ng iba, kundi sa mga sagot na dala na ng iyong puso. Habang ikaw ay nagiging mas konektado sa karunungang ito sa loob, magsisimula kang mapansin na ang iyong pag-unawa sa pag-ibig ay lumalawak, na nagbibigay daan sa mas tunay na mga relasyon na makahanap ng puwang sa iyong buhay. Ito ang oras upang yakapin ang sariling pagkawanggawa at alalahanin na tayong lahat ay mga peregrino na natututo sa bawat hakbang na ating ginagawa. Sa harap ng ganitong senaryo, subukan mong makita ang mas malaking larawan. Ikaw ay mas malakas kaysa sa iyong iniisip, at ang iyong kakayahang magpatawad at magpatuloy ay siyang naghihiwalay sa iyo mula sa mga anino na paminsang sumusubok na humawak sa iyo. Maaring tila ang iyong kapareha sa buhay ay inilagay ka sa isang posisyon ng kahinaan, ngunit sa katotohanan ang ginawa niya ay nagpasimula ng isang serye ng mga kaganapan na maghahanda sa lupa para sa malalim na pag-unlad ng iyong emosyonal na karunungan at katatagan. Hinihimok kita na tumingin sa loob at tingnan ang mga bahagi ng iyong sarili na kailangang pagalingin, hindi dahil ikaw ay wasak, kundi dahil may potensyal para sa mas malaking kabuuan. Ito ang oras upang ipaglaban ang laki ng pag-ibig na dala mo sa iyong puso at ituro ito, una sa lahat, sa iyong sarili. Kapag nauunawaan mo ang halaga ng iyong sariling kumpanya at ang kapayapaan na dulot nito, wala nang anumang bagay sa labas ang makakapagpabago sa iyong sentro. Ang nais pang ipaalam ng mga anghel sa iyo ay ang bawat maliit na pag-unlad sa landas ng pagpapagaling at sariling kaalaman ay nararapat ipagdiwang. Minsan, ang malalalim na aral ay dumarating sa malumanay na simoy, hindi sa mga bagyong nakakapinsala, at sa pamamagitan ng mga simoy na ito, natatagpuan mo ang mga sandali ng kaliwanagan at pasasalamat. Habang ang kwentong ito ay umuusad, mahalaga na ikaw ay mapalibutan ng mga tao na nakikita ka sa kung sino ka talaga at hindi sa mga maling salaysay na maaaring nasabi. Ang lakas ng mga tunay na ugnayang iyong binuo ay magiging isang angkla, isang paalala na may mga tunay na kaalyado sa iyong landas, handang magbigay ng tulong ng walang paghatol. Ngayon, upang makapagpatuloy tayo sa mensahe, isulat sa mga komento. Karapat-dapat ako sa isang pag-ibig na nagpapagaling at nagbabago. Ang simpleng gawaing ito ay magpapatibay sa iyong sentro at magpapahintulot sa mga positibong enerhiya na dumaloy sa iyong direksyon, tumutulong sa iyo na bumangon ng may biyaya at muling nabuhay na tiwala. Ito rin ay isang paanyaya upang buksan ang iyong mga mata sa sinkronisidad ng universo. Madalas, maraming pagkakataon ang dumarating na may kasamang ngiti o sa isang hindi inaasahang pagtuklas. Isang nakalimutang libro na, sa pagbukas, ay naglalantad ng isang nakakaapekto na pangungusap. Isang awit na, sa pagtugtog, ay tila umaayon sa tibok ng iyong puso. Bigyang pansin ang mga sandaling ito. Sila ay parang maliliit na senyales mula sa mga anghel na ginagabayan ka pabalik sa iyong tunay na panloob na tahanan, ang hindi kayang gumuho ng mga panlabas na tinig. Sa loob ng bagong yugtong ito, magkakaroon ka ng pagkakataon na muling tukuyin ang mga balangkas ng kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at tiwala. Ang karanasang ito, gaano man ito katraumatiko, ay ang katalista para sa isang bersyon na mas matalino at empowered ng iyong sarili, na kayang umibig ng mas malalim at magbago lampas sa mga mababaw na inaasahan. Bago tayo magpatuloy sa huling mensahe, nais kong iwanan ka ng isang makapangyarihang tanong. Anong mga bagong pagkakataon ang pinapayagan kong pumasok sa aking buhay ngayon na ang isang lumang siklo ay nagsara? Ang pagninilay na ito ay makakatulong sa iyo na tanggapin ang bagong kabanata na nag-aabang na maipanganak ng mahinahon sa loob mo. Ang pagbabago ay nasa puso ng bawat malalim na karanasang pantao at kung tatanggapin ng may bukas na mga bisig, ay maaaring humantong sa mga antas ng pag-ibig at pag-unawa na hindi pa natutuklasan. Sa wakas, alalahanin na ang mga anghel ay nasa paligid mo, magagamit sa bawat paghinga, sa bawat mapagmahal na pag-iisip, at sa katahimikan ng kaalaman na ikaw ay eksaktong nasa tamang lugar. Magpatuloy na maglakad ng may pananampalataya, mahal na kaluluwa, sapagkat ang darating ay isang muling pagsilang sa iyong kalooban na magbibigay ng alon sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Kung ang iyong sitwasyon ay humiling ng kanlungan sa iyong mga pag-iisip ngayon, huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong mga karanasan at damdamin.
Gumawa ng hakbang at palayain ang iyong sarili sa katiyakang sa pagbubukas ng espasyo para sa pagpapatawad at pagbabagong buhay. Ikaw ay naghahanda para sa isang bagong siklo ng pag-ibig at pagiging tunay. Inaanyayahan kang kilalanin ang kapangyarihan na nakatago sa tinanggap na kahinaan. Kapag tinanggap mo ang mga pagkukulang at mga sugatang bukas, hindi na sila magiging iyong kahinaan at magiging pinakamalaking pinagmumulan ng lakas. Tulad ng isang punong yumuyuko sa bagyo, ngunit hindi nababali, maaari mo ring gamitin ang sandaling ito upang lumakas. Ang iyong mga ugat ay matatag na nakaugat sa mayamang lupa ng mga natutunang aral. Sa loob ng espasyong ito ng pagtanggap at pag-ibig, naroon ang pagkakataon na buhayin muli ang iyong kakanyahan. Tanungin ang iyong sarili, paano ko maaaring hubugin ang aking mga hinaharap na interaksyon batay sa mga natutunan ko ngayon? Paano ko maaaring linangin ang mga relasyon na nakaayon sa aking tunay na sarili? Ang pagsagot sa mga tanong na ito ay nagsisimula ng proseso ng paglikha ng isang buhay na hindi lamang nagbabalik ng pag-ibig na iyong ibinibigay, kundi pati na rin nagpapatibay sa mga halaga at hangganan na iyong itinatag. Ngunit hindi lang iyon, mayroon pang mas malalim na nangyayari. Ang mga hamon ay, sa ilang pagkakataon, ang nagtutulak sa atin upang makahanap ng mga bagong hilig, tuklasin ang ibang landas at muling suriin kung ano ang tunay na mahalaga para sa atin. Sa pagtanggap sa prosesong ito, maaari mong matuklasan ang mga interes na dati ay natutulog, mga kaalaman na nakadapa. Maaaring ito ay mga bagong pagkakaibigan, isang nakalimutang libangan o kahit isang mas malinaw na espiritual na bokasyon na naghihintay sa iyo sa kabila ng layer ng sakit. Ang bagong yugto ng buhay na ito ay kung saan maaari mong sa wakas ilagay sa praktika ang lahat ng iyong natutunan. At habang nagsisimula kang umayon sa kadakilaan ng kung sino ka talaga, mauunawaan mo na ang lahat ay nangyari ng eksakto kung paano ito dapat mangyari upang dalhin ka sa puntong ito ng kaliwanagan at muling layunin. Ang kaliwanagang ito ay magiging sapat hindi lamang upang mag-navigate sa mga bagyo, kundi upang makahanap ng kagandahan sa malabong daan. Bago harapin ang hinaharap, gawin ang pagninilay na ito. Sino ako kapag ako ay nag-iisa? Ang paghahanap sa sagot na ito ay maaring magbigay ng kapayapaan na karapat-dapat sa iyo mula sa iyong kapanganakan, sapagkat ang tunay na kasaganaan ay nakasalalay sa pagtanggap ng iyong natatanging pagkatao at banal na imperpeksyon. Isulat sa mga komento ang pangungusap na ito. Karapat-dapat ako sa isang pag-ibig na nagpapagaling at nagbabago, bilang isang patotoo para sa iyong sarili na handa ka nang yakapin ang lahat ng maiaalok pa ng buhay. Kung ang mensaheng ito ay umuugong sa iyo at sa iyong sitwasyon, isulat sa mga komento. Pinapalaya ko ang nakaraan at niyayakap ang aking pagbabago. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento sapagkat maaari mong bigyang inspirasyon ang iba sa iyong paglalakbay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga nakaka-inspire na nilalaman. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod na video. Patuloy na pinapaalala sa atin ng mga anghel na ang paglalakbay ng buhay ay hindi pinapahina ng sakit na ating nararanasan, kundi pinayayaman ng mga sagot na pinili nating ibigay. Nawa ang iyong sagot ay puno ng biyaya at pag-asa para sa iyo at sa lahat ng nasa paligid mo. 412 Pulsars. Mahal na kaluluwa, habang papalapit tayo sa pagtatapos ng sagradong mensaheng ito, mahalagang tandaan na kahit ang pinakamalupit na bagyo ay nagdadala ng pangako ng bagong simula, isang bahaghari ng mga bagong pananaw. Sa espasyong ito, hindi ka lamang nagpapatawad o lumalampas sa mga sinabi ng iyong kaluluwa sa mga ganitong magulong pagkakataon, kundi tinatanggap mo ang isang banal na pahintulot na umusbong lampas sa iyong mga nakilala. Nais ng mga anghel na maunawaan mo na bawat hakbang na iyong ginawa sa gitna ng mga luha o dalamhati ay ginagabayan ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang puwersang ito ay mahigpit na humahawak sa iyong mga kamay, kahit na sa mga pagkakataong ikaw ay nakaramdam ng labis na pag-iisa. Nakikita nila ang iyong pakikibaka at labis na humahanga sa iyong tapang na harapin ang lahat na may pusong handang umibig ng walang kondisyon. Ngayon na nagawa mong iproseso ang sakit at trauma na dulot nito, oras na upang itutok ang iyong tingin sa abot-tanaw na unti-unting lumalantad sa iyong harapan. Isipin ito bilang isang matapang na artista na matapos ang mahabang gabi ng malikhaing bagyo,
Sa wakas ay nakikita ang kagandahan na lumalabas mula sa kanyang gawa. Bawat linya at kulay na inilagay sa canvas ay iginagalang ang enerhiya at intensyon na una niyang dinala sa buhay. Sa katulad na paraan, ang iyong buhay ay pinipinta sa isang mas malaking canvas na ino-orchestrate ng isang layunin ng pag-asa at pag-ibig. Ang paglalakad sa bagong paglalakbay na ito ay hindi lamang nangangahulugang makipagkasundo sa iyong sarili, kundi pati na rin ang paglinang ng malasakit para sa mga taong minsang nakasakit sa iyo. Tiyak na hindi ito nangangahulugang pagtanggap sa kawalang katarungan, kundi pagkilala na ang pagdurusa ay madalas na sumasalamin sa mga aksyon ng iba. Ang pag-unawang ito ay maaaring magsilbing katalista upang pakawalan ang nakaraan na nagpapahintulot sa mga bagong simula na umusbong. Mayroong isang bagay na nagbabago sa pag-obserba ng iyong paglago mula sa isang bagong anggulo, na pagtanto, ang iyong lakas ng pagtitiis na dati ay natatakpan ng mga maskara ng takot at pagdududa. Isipin mong muling binubuo ang tiwala sa malawak na larangan ng mga oportunidad na ngayon ay bumubukas sa iyong harapan. Bawat hakbang, gaano man kaliit, ay isang tagumpay na karapat-dapat ipagdiwang at sa paggawa nito, ikaw ay naglalatag ng daan para sa iyong mga pangarap na matupad. Nais ng mga anghel na ngayon ay ituon mo ang iyong pansin sa pagtingin sa hinaharap na may higit na lakas at karunungan kaysa dati. Sa iyong mga karanasan na ngayon ay hinahabi ang tela ng bagong yugto ng iyong buhay, mayroong bagong kaliwanagan sa iyong pagkatao. Panahon na upang payagan ang iyong tunay na sarili na lumiwanag ng walang takot, sapagkat ikaw ay labis na karapat-dapat sa pag-ibig na labis mong pinapangarap na ibigay at matanggap. Sa puntong ito, hinihimok kang pag-isipan ang lahat ng potensyal na hindi pa natutupad. Itanong mo sa iyong sarili, ano ang maaari kong likhain ng bago sa aking buhay mula sa sandaling ito? Anong mga pangarap ang patuloy na isinisilang sa aking puso kapag ang iba ay tila naglalaho? Habang nagpapatuloy ka sa paglalakbay na ito, huwag kalimutan na ang tunay na paglago ay madalas na umuunlad sa mga pinakaudyok na sandali. At sa pamamagitan ng pagtanggap na ito, sa wakas ay matatagpuan mo ang kasiyahan hindi lamang sa maliliit na tagumpay, kundi pati na rin sa malalaking tagumpay ng iyong kaluluwa. Tulad ng siklo sa kalikasan na hindi kailanman humihinto, ang iyong panloob na muling pagsilang ay patuloy na umaandar, palaging nagre-rejuvenate. Pinapaalala sa iyo ng mga anghel na ang mga biyaya ay dumarating sa iba't ibang anyo. Ang ilan ay tinatanggap ng may bukas na mga bisig, habang ang iba ay nangangailangan na ang ating mga kaluluwa ay matuto bago natin ito malinaw na makita. Ang pakikipagsapalaran ngayon ay ang pahintulutan ang iyong sarili na makita ang lahat sa isang bagong pananaw, mapagbigay at maawain, na tanging nagmumula sa mga nakaharap sa kadiliman at lumitaw na mas matalino kaysa sa kanilang inaasahang posible. Ang iyong mga damdamin ng ginhawa at kasiyahan ay naroroon na sa mga banayad na layer, at sa bawat araw na lumilipas, makikita mo ang higit pang mga dahilan upang ipagdiwang ang iyong paglalakbay, hindi lamang dahil sa pag-survive, kundi dahil sa pag-usbong sa harap ng pagsubok. Ito ang bukasyon na inaasahan ng mga anghel na mayroon ka, isang tunay na muling pagsilang ng pag-ibig, malasakit, at walang hanggan na karunungan sa loob mo. Kung ang mensaheng ito ay tumama ng malalim sa iyo at sa iyong sitwasyon, alamin mong hindi ka nag-iisa. Mayroong isang buong komunidad na ginagabayan ng pag-ibig at pag-asa na narito upang suportahan ka. Isulat sa mga komento, pinalaya ko ang nakaraan at niyayakap ang aking pagbabago. Tandaan na ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento. I-like ang video na ito kung ito ay tumama sa iyong puso at mag-subscribe sa channel upang patuloy na makatanggap ng mga salita ng inspirasyon at pagpapagaling. Salamat sa pagiging kasama namin sa paglalakbay na ito at sabik kaming naghihintay para sa mga susunod na pagkikita ng karunungan at pag-ibig. Hanggang sa susunod na video, mahal na kaluluwa, magpatuloy ka na may katiyakan na ikaw ay minamahal at hindi kailanman nag-iisa sa landas ng iyong kahangahangang pagbabago. Mahal na kaluluwa, habang ang aming guided tour sa mga sulok ng iyong pagkatao ay umabot sa rurok, ang mga anghel ay bumubulong na palaging mayroong higit pang naghihintay na madiskubre. Sa mga sulok ng iyong puso, may isang kahon na puno ng mga pangarap na hindi natupad at mga kwentong naghihintay na maisulat. At habang kinukuha mo ang mga reins ng iyong kapalaran,
alalahanin na bawat kabanata ng sakit ay kinakailangan upang iguhit ang masiglang tono ng bagong buhay na nakatakdang ipamuhay. Sa ilalim ng bituin na langit bilang saksi, ang salaysay na iyong ilalarawan ay isang paglalakbay na hindi lamang nagbubunyag sa mundo ng katapangan na nananahan sa loob mo, kundi pati na rin ng walang hangganang kagandahan ng iyong di mapipigilang espiritu. Isipin ang refleksyon ng araw pagkatapos ng malakas na ulan kung saan may kaguluhan, ang liwanag ay patuloy na nakakahanap ng daan, nagbibigay ng isang palabas ng mga kulay sa kalangitan. Ganoon ang magiging iyong hinaharap, isang tapestry ng mga karanasan, lahat ay hinabi upang dalhin ka sa kabuuan. Habang papalapit tayo sa pagtatapos ng mensaheng ito, yakapin ang ideya na ang bawat pag-unravel ay may potensyal na maging isang portal para sa pagbabago. Nandoon ka kung saan ka dapat upang matutunan ang mga mahahalagang aral, at ngayon ay malaya kang gamitin ang iyong natutunan upang liwanagin ang mundo sa iyong paligid. Ang mga bagay na dati nang nagtakda sa iyo, ngayon ay nagiging bahagi na lamang ng mayamang tela ng kung sino ka at palaging magiging. Isipin, sa isang sandali, na naglalakad ka sa isang bukirin na puno ng mga bulaklak. Bawat isa ay sumasagisag sa isang alaala, isang aral, isang paalala kung sino ka talaga. Panahon na upang anihin ang mga bulaklak na ito, upang isama ang bawat natutunang aral sa salaysay ng iyong buhay at magpatuloy na may katiyakan na ang pag-ibig ay hindi lamang nananatili, kundi namumukadkad sa mga hindi inaasahang paraan. Ang lakas na iyong natuklasan sa gitna ng kaguluhan ay hindi nasayang. Ito ay humubog sa iyo at naghanda para sa mga himala na inihanda pa ng kapalaran. May isang katahimikan na naghihintay na mapalago sa iyong puso. Isang bihirang pagtanggap na lumalampas sa anumang sama ng loob o hinanakit sa nakaraan. Sa iyong pagpapalaya mula sa mga tanikala, binubuksan mo ang mga pintuan para sa isang buhay kung saan ang pag-ibig ay pinapangalagaan ng mga posibilidad at pag-asa. Pahintulutan ang iyong sarili ngayon, higit kailanman, na magtakda ng mga bagong layunin na sumasalamin sa bagong bersyon ng iyong sarili. Tanungin ang iyong sarili, ano ang nagdudulot sa akin ng purong at tunay na kaligayahan? Paano ko maisasama ang mga passion na ito sa aking pang-araw-araw na buhay upang matiyak na ang bawat araw ay puno ng layunin at kahulugan? Sa paghahanap ng mga sagot na ito, alamin na hindi ka lamang namumuhay ng isang buhay na tunay sa iyo, kundi pati na rin ay nagbibigay inspirasyon sa ibang mga kaluluwa na sundan ang katulad na katotohanan. Ang susunod na hakbang ay isang kilos ng pananampalataya at pag-ibig para sa iyong sarili. Ang pagsulat ng iyong sariling salaysay ay nangangahulugang namumuhay ng may kamalayan, paggawa ng mga desisyon na nagpapalusog sa iyong kaluluwa at kumokonekta sa iyong pinakamataas na sarili. Mahalaga na ang anumang aksyon na ginawa ay isang refleksyon ng pag-ibig na iyong pinangalagaan para sa iyong sarili. Ang prosesong ito ng pagsusulat ay nangangailangan ng tapang, ngunit kahit sa iyong mga pag-aalinlangan, alalahanin na ang bawat dakilang kwento ay isinusulat ng isang salita sa bawat pagkakataon. Kung ang huling sandali kasama ang mga anghel ay nagdala ng ginhawa sa iyong espiritu, pahintulutan ang iyong sarili na sumipsip ng kapayapaan na ito at alalahanin na palagi kang makakabalik sa mensaheng ito para sa ginhawa at gabay. Patuloy na hinihimok ka ng mga anghel na mamuhay ng may tapang, umibig ng malalim at magpatuloy na may bukas na puso para sa anumang maaaring dalhin ng hinaharap. Ang paglalakbay ngayon ay tungkol sa pagtitiwala sa mga hindi kilalang hakbang na alam mong sinasamahan ka ng mga hindi nakikitang ngunit makapangyarihang puwersa, handang suportahan ang iyong paglalakbay. Ipinapahayag ko ang hangarin ng mga anghel na palagi mong matagpuan ang tapang upang habulin ang landas na nagdudulot sa iyo ng pinakamasayang kasiyahan. Nawa ang mainit na yakap ng mga salitang ito ay magsilbing patuloy na paalala na, hindi alintana kung gaano man kaulo ang landas, ang iyong panloob na liwanag ay palaging nagliliwanag sa tamang direksyon. Kung ang mensaheng ito ay umuugong sa iyo at sa iyong sitwasyon, isulat sa mga komento, handa na ako para sa mga bagong pagkakataon at bagong pag-asa. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento upang ang iba ay makahanap ng inspirasyon sa iyong naranasan. Kung ang nilalaman na ito ay tumama sa iyong puso, i-like at mag-subscribe sa channel upang mapanatili natin ang palitan ng enerhiya at mga salita ng pag-ibig at karunungan. Salamat sa iyong kahalagahan sa pag-iral sa landas na ito sa aming tabi at sa pahintulot na maging isang refleksyon ng pag-ibig sa iyong buhay.
Hanggang sa susunod na pagkikita, bumangon at ipagpatuloy ang iyong paglalakbay na may katahimikan ng isang pusong sa kabila ng lahat ay hindi kailanman nawawala ng pananampalataya sa magandang sayaw ng buhay. Mahal na kaluluwa, habang ikaw ay nasasangkot sa pagpapatuloy ng kwentong ito na iyong muling natutuklasan at isinusulat, nais ng mga anghel na ipaalala sa iyo na ang espiritual na paglalakbay ay, sa katunayan, isang spiral. Maaring mukhang bumabalik ka sa parehong punto, ngunit sa katotohanan, bawat pagbabalik ay nasa isang mas mataas na antas ng pag-unawa at pagkamature. Kaya, payagan ang iyong sarili na muling bisitahin ang mga karanasan na may bagong mga mata, bagong mga pag-unawa at isang puso na mas bukas kaysa dati. Isipin ang isang gintong daan sa gitna ng isang malawak na larangan ng mga hamon at oportunidad. Ang daang ito ay hindi mahuhulaan, ngunit puno ng mga tiyak na sandali ng mga sinkronisidad. Minsan, matitisod ka sa isang bato na dati mo nang iniiwasan. Sa ibang pagkakataon, makikita mo ang isang daan na hindi mo alam na umiiral. Sa anumang paraan, ang mga anghel ay narito, tahimik na ginagabayan ang iyong mga hakbang at tinitiyak na ang bawat paglihis ay nagsisilbing para sa iyong personal na pag-unlad. Sa yugtong ito ng iyong buhay, mayroong muling pagsilang ng mga panloob na, lakas na marahil ay hindi mo palubos na isinasaalang-alang. Sa mga nakaraang panahon, ang mga pagdududa at kawalang katiyakan ay maaaring nagtakip sa kapangyarihang ito, ngunit ngayon ay may lumalawak na kaliwanagan. Ang kaliwanagang ito ay hindi lamang nagbabago ng iyong pananaw sa kung ano ang iyong pinaniniwalaang kaya mong gawin, kundi nagbubukas din ng isang bagong abot-tanaw. Isang espasyo kung saan ang iyong mga pangarap ay maaaring mabuhay at mapangalagaan ng iyong muling nabuhay na determinasyon. Kahit na ang mga bulong ng pagdududa ay sumusubok na pasukin ang tahimik na tanawin ng iyong mga iniisip, tandaan na walang mali sa pagiging mahina. Tanungin ang iyong sarili, ano ang sinusubukang ituro sa akin ng sandaling ito ng pagdududa? Anong karunungan ang maaaring matagpuan dito na hindi ko nakita noon? Sa pamamagitan ng mga tanong na ito, lumikha ka ng isang tulay ng pag-unawa at pagtanggap na nagbabago sa bawat hamon sa isang pagkakataon upang umunlad. Nais ng mga anghel na makita mo ang iyong buhay bilang isang hardin kung saan ang bawat masakit na karanasan ay nagsisilbing pataba para sa mga pinakapayapang bulaklak ng iyong pagkatao. May kakayahan kang gawing pagmamalasakit ang mga sakit na ito, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi pati na rin para sa mga taong daraan sa iyong landas. Gayunpaman, hindi ito isang gawain na dapat harapin ng mag-isa. Ang pagtitiwala sa mga hindi nakikitang kamay na nag-aalok sa iyo ng hindi nakikitang suporta ay parehong isang kilos ng tapang at pagmamahal sa sarili. Habang ikaw ay sumusulong, isaisip na ang kakayahang umibig at mahalin ng lubos ay ang esensya ng iyong pagkatao. Sa pag-uugnay mo sa katotohanan ito, nagsisimula kang lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang pasasalamat ay dumadaloy na parang agos at kung saan ang pagbabago ay nagaganap ng kusa. Ito ang tunay na pagpapakita ng iyong katatagan, isang patotoo sa kamanghamanghang kapangyarihan ng kaluluwa sa transendensya. Maging bukas sa pagtuklas ng mga bagong pananaw, sa paggawa ng mga tanong na humahamon sa kasalukuyang estado ng mga bagay. Ano talaga ang nais mo mula sa buhay? Ngayon na maraming mga patong ang natanggal? Sino ang pinapayagan mong pumasok sa iyong espasyo ng pag-ibig at tiwala? Ang mga sinadyang pagpili ay humuhubog sa direksyon ng landas ng iyong paglalakbay, at ang mga anghel ay nasa iyong tabi, ipinagdiriwang ang bawat desisyon na nagpapasigla sa iyong esensya. Habang ang sinulid ng iyong bagong realidad ay nagsisimulang magtahi ng mga makabuluhang koneksyon, hinihimok ka ng mga anghel na huwag kalimutan ang sagrado sa iyong paghahanap ng pag-unawa at kapayapaan. Ang iyong puso, mahal at masigla, ay alam ang melodiya na nais nitong ipahayag. Bawat nota na tinutugtog ay isang pagpapahayag ng mapagmahal at hindi masukat na pag-ibig na nakatakdang ibahagi mo sa mundo. At sa gayon, tayo ay nagpaalam na alam na ang kwento ay nagpapatuloy, walang hangganang malikhain, matapang at may tapang na tunay. Samahan ang iyong buhay na may kapanatagan ng kaalaman na ikaw ay eksaktong nasa lugar na dapat mong naroroon at na ang bawat hamon na hinarap ay hindi maiiwasang nag-aambag sa mas malaking sinfonya ng iyong kaluluwa. Kung ang mensaheng ito ay humaplos sa iyong espiritu at nakikipag-usap sa iyong mga landas, humiling sa universo na gabayan ka sa pamamagitan ng pariral.
Ako ay handa na para sa mga bagong oportunidad at bagong pag-asa. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento. Ang iyong landas ay maaaring maging spark ng pag-asa sa kwento ng ibang tao. I-like at mag-subscribe sa channel upang patuloy tayong makapaghatid ng mga salita ng pag-ibig at katotohanan. Salamat sa pagiging isang patuloy at kahanga-hangang presensya sa espasyong ito. Magpatuloy na maglakad na may tapang at pag-ibig. Hanggang sa muli tayong magkita, naway ang liwanag ng mga anghel ay magbigay liwanag sa iyong landas at naway ang walang hanggan na pag-ibig ay gumabay sa bawat hakbang na iyong tatahakin.